Pinipili ka ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 1 to 4, and I read it for you. Then Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to cure every disease and every sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, also known as Peter, and his brother Andrew. James, son of Zebedee, and his brother John. Philip and Bartholomew. Thomas and Matthew, the tax collector. James, son of Alphaeus and Thaddeus. Simon the Cananean, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. Tayo po ay mapili sa mga iba't ibang bagay. Sa tuwing tayo nga lang ay namimili sa palengke o sa grocery o sa pagpili ng mga desisyong ating tutugunan, tayo ay wais. Tayo ay mapili. Lagi nating pinipili yung maganda, lagi nating isinasaalang-alang kung ito ay tama, kung ito ay sariwa, kung ito ay walang kapintasan. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung paanong namili ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po sa mga pangalang nabanggit sa kanyang mga alagad, may narinig po tayong may publikano, mayroon dito na nagtaksil sa kanya. Pero pinili pa rin sila ng Panginoon. Kung titingnan natin, parang mali ata ang desisyon ng pagpili ni Jesus sa mga alagad na ito. Kasi alam natin kung ano ang mangyayari sa kahuli-hulihan. Sa panahon na si Jesus ang nangangailangan ng tulong, siya ay iiwan, siya ay pagtataksilan. Pero ganun pa man, pinili sila ni Jesus at binigyan ng kapangyarihan. Tayo po ay pinipili ni Jesus. Kung sa mata ng tao, ang pagpili ay dapat walang kapintasan, walang pagkakamali at walang kasalanan, bahin natin ng Panginoon. Lahat ay may pag-asa. Lahat ay maaaring magbago. Lahat ay may pagkakataon pa. Sa awa, sa pagmamahal at sa grasya ng Panginoon, tayong mga makasalanan, tayong mga may pagkukulang, ay mapapatawad at makapagbabagong buhay sa tulong niya. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, baguhin mo kami, patawarin mo ang aming mga kasalanan at bigyan ng kapangyarihan ng grasya upang kami ay makapagbagong buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.